Magandang araw po sa inyong muli, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kaluguran po namin na kayo po ay aming mga kasama sa programang ito na Oras ng Pag-aaral. At sana po ay tuloy-tuloy nyo nakikita ang kabutihan at masaganang pagpapala ng ating Panginoon samantalang tayo nag-aaral ng Kanyang banal na salita. Ako po mula inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa pagpatuloy po nating pagtalakay ng ating leksyon ay makakasama natin muli si Pastor Eliama. Pastor, welcome po. Salamat, Pastor, na maaari nating ipagpatuloy ang ating pagtalakay sa aklat ng Jeremias na lalong nagiging napakabuting karanasan na ating maunawaan ang mga pabalita na dala nito. Tayo po'y dadako na sa ating ikasampung leksyon at ang paksa po natin ay may kinalaman sa pagbagsak o pagkawasak ng Jerusalem. Pero mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy riyan, ay nais ko po na pong ipagbigay alam lang sa atin lahat na sa kasalukuyan po ngayon ay nagaganap ang constituency meeting ng North Philippine Union Conference. Kami po itangin na mamanik sa inyo na isama po natin ito sa panalangin na mahayag ang kalooban ng Diyos at ang lahat ay maging sa ikaluluwalhati ng Kanyang banal na pangalan. So bago tayo magpatuloy, hihilingan natin si Pastor Elioma na magkaroon po tayo ng isang tanging panalangin para sa isinasagawa ngayong constituency meeting ng NPUC. Pastor Elioma. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na ang luklukan ay nasa mga langit. Alam namin kayo ay nakatunghay sa aming programa ngayong tangkali. At nawa salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo pinababayaan ang inyong salita ay nagkakaroon ng bunga at umaani sa buhay at karanasan ng aming masugid na mga taga-subaybay. Ang pag-aaral ng inyong salita ay nagkakaroon ng mabisang kapangyarihang baguhin ang aming mga pananaw at ang aming mga pagpapasya sa tamang landas ng katwiran na dapat naming sundin. Sa oras na ito, Panginoon, ay tangi naming inilalapit sa inyo ang nagaganap na constituency meeting ng North Philippine Union Conference doon sa Bugtong, Lipa City. Salamat po na inyong pangungunahan ang pagpupulong na ito sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu na gagawa sa mga puso at kaisipan ng mga pangulo at ng mga delegadong naroroong tumatalakay sa mga programa at mga pulisiya na gaganapin at ipapaganap sa 5 taong darating sa aming konferensya. Aming hinihiling na ang inyong banal na kalooban ang maganap sa pagpili ng mga opisyales na mangunguna sa iba't ibang departamento at mga institusyon ng inyong iglesia. Nawa ang inyong banal na kalooban ang maganap. Mapili ang mga tamang lalaki at babaeng gagamitin ninyo na makapangyarihan upang manguna at ipahayag ang pabalita ng 3 anghel dito sa North Philippine Union na teritoryo. Panginoon, patawarin niyo kami kung saan kami nagkukulang at sa aming pag-aaral sa araw na ito, maranasan nawa namin ang patuloy ninyong pagbibigay ng kaunawaan at nawa ang banal na diwa na galing sa inyo ang maranasan ng bawat isang sumusubaybay sa programang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Elioma. At sana po sa ating lahat ng mga taga-subaybay, isama po nating tuloy-tuloy ang ating pong pagdalangin na sa kasalukuyang isinasagawa ngayon na constituency meeting ng North Philippine Union Conference ay palagi pong mahayag lamang ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang gumagabay sa bawat isa na delegado. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tayo po ito munghay sa ating ikasampung leksyon at dito makita natin ang pagkawasak ng Jerusalem, kung paano ang Jerusalem ay bumagsak. Pastor, sa pag-aaral nito makita natin malinaw na ang Diyos ay hindi nagkulang ng tuloy-tuloy niyang pamanhik, pagpapadala ng mga babala, patuloy siyang nagsusugo ng mga mensahe upang kung magkagayon ay mailayo ang Huda sa kapahamakan. Pero sa ganitong karanasan, consistent din naman, no? Tuloy-tuloy din naman ang mga taga-Huda na patuloy na sumasalunga, patuloy na binabaliwala. Anong masasabi mo sa ganitong kalagayan? Pastor, ay unang-una sa lahat, hindi panukala ng Diyos na sirain ang bansang Israel. Wala po yan sa kanyang panukala. Ang pinakamabuti ang nais lagi na nais ng Diyos. Kaya nga sa sulat ni David, kung tutunghayan natin, Pastor, at nais kong sa pagpapasimula, ay anyayahan natin ang ating mga taga-subaybay na tignan ang isang kapitulo. Merong isang kapitulo sa mga awit ni David na sinulat
na nakatunghay lamang sa pag-unlad at hindi yung pagkasira ng Jerusalem. At ito yung awit 122, Pastor, ating tunghayan. Awit 122, 1-6. Basahin natin yung unang mga 6 na talata ng kapitulong ito. Mapapansin natin na ang Diyos, ang kanyang panukala ay pagpalain, gabayan, at patnubayan ang Jerusalem at ang lahat ng mga naroroon nananahan. Pastor, pawari bang pakibasa ninyo? Mula talatang 1 hanggang 6. 6 ng kapit ng mga awit 122. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Ang mga paa natin ay nagsisitayo sa loob ng iyong mga pintuang bayan, o Jerusalem. Jerusalem na natayo na parang bayang siksikan, na inaahon ng mga lipi sa makatidbagay ng mga lipi ng Panginoon na pinakapatutuo sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat dooy nalagay ang mga luklukan na ukol sa kahatulan, ang mga luklukan ng sambahayan ni David. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Sila'y magsisiginhawa na nagsisiibig sa iyo. Narito, Pastor, sa pangungusap ni David, kung ano yung panukala ng Diyos sa Jerusalem. Ito'y pagpalain, ito'y kinasisihan, at ito yung mga lugar na pinupuntahan ng mga tao upang malaman ang kahatulan at ang mga aral ng Diyos. Yun yung napakagandang panukala. Subalit, sa paglipas ng panahon, kagaya sa ating mga tinalakay ng mga leksyon, yung Jerusalem na sentro dapat ng pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon, ay yun na ang naging sentro para ipagmalaki ng bayan ng Diyos na sila'y tangi at hindi maaaring lupigin, hindi maaaring igapi, kundi papatnubayan sila. Ano man ang kanilang gagawin, masama man o mabuti, ay mananatili sila. Ito yung hindi nila matanggap na katotohanan na kung magkamali ang bayan, maaapektuhan yung lungsod at yung mga taong naroroon. At sa panahon ni Jeremias, ay ito na nga, dumating yung mga babala na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan niya na kung hindi sila magsisisi at hindi sila babalik sa pagsunod sa Panginoon, sisirain ng Diyos ang bansang Israel. Sa madaling sabi, Pastor, itong mga mensaheng binibigay ni Propeta Jeremias ay mga huling mga babala bago ang ganap na pagbagsak ng Jerusalem. Dito, Pastor, makita rin natin na bagamat ipinahintulot na nga ng Panginoon ang kanilang pagbagsak, pero nandoon pa rin na kanyang kamay na pumapatnubay. In fact, ay may mga nauna na mga bihag na dinala na doon sa Babylonia. At samantalang naroon sila, ay meron namang ibinangon din ng Panginoon na propeta na kalinsabay ni Jeremias, si Propeta Ezekiel. At samantalang sila naroon, ang Propeta Ezekiel ay tumanggap din naman ng pangitain na ipinapakita ang mga laban ng Diyos sa Israel, sa Huda, na meron silang mga tagpo na nagaganap doon sa templo na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. So, maaari mo bang ipaluwanag yung mga pangitain yon? Pastor, kung tutunghayan natin sa akyat mismo ni Propeta Ezekiel, kagaya ng inyong binanggit, sa Kapitulo 8, ang talata ay 1 hanggang 12. Magandang ito'y ating basahin upang maunawaan ng ating mga taga-subaybay yung connection nito doon sa ating tinatalakay na pagbagsak ng Jerusalem. Okay, ito ay naroon sila sa Babylonia. Ito si Propeta Ezekiel na kalinsabay ni Propeta Jeremias. Okay, aki mabasahin. Mula Kapitulo 8, talatang 1 hanggang talatang 12. At nangyari ng ika-6 na taon, ng ika-6 na buwan, ng ika-5 ng buwan, ako'y nakaupo sa aking bahay, at ang mga matanda sa Huda ay nangakaupo sa harap ko, na ang kamay ng Panginoon Diyos ay dumating sa akin doon. Na magkagayo tumingin ako at narito, may isang anyo ng parang apoy, mula sa anyo ng kaniyang mga balakang at paibaba ay apoy. At mula sa kaniyang mga balakang at pabaitaas at parang anyo ng kinang na parang metal na nagbabaga. At kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay at hinawakan ako sa buhok ng aking ulo at itinaas ako ng espiritu sa pagitan ng lupa at ng langit at dinala ako sa isang pangitain na mula sa Diyos sa Jerusalem sa pintuan ng pintuang daan ng pinakaloob na looban na nakaharap sa dakong hilagaan na kinaroroonan ng upuan ng larawan ng panibugho na namumungkahi sa paninibugho. At narito, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nandoon, gaya ng anyo na aking nakita sa kapatagan.
Na magkagay sinabi niya sa akin, anak ng tao, itingin mo ang iyong mga mata ngayon sa daan na dakong hilagaan. Sa gayoy itiningin ko ang aking mga mata sa daan na dakong hilagaan. At narito, nasa dakong hilagaan ng pintuan ng daan ng dambana ang larawang ito ng panibugo sa pagpasukan. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, nakikita mo baga ang kanilang ginagawa? Ang malaking kasuklam-suklam na ginagawa ng sangbahayan ni Israel dito upang ako'y lumayo sa aking santuaryo. Ngunit yung muling makita pa ang ibang mga malalaking kasuklam-suklam. At dinala niya ako sa pintuan ng looban. At nang ako'y tumingin, narito ang isang bukas na pader. Na magkagay sinabi niya sa akin, anak ng tao, humukay ka ngayon sa pader. At nang ako'y humukay sa pader, narito ang isang pintuan. At sinabi niya sa akin, ikaw ay pumasok at tingnan mo ang mga masamang kasuklam-suklam na kanilang ginagawa rito. Sa gayoy pumasok ako at nakita ko at narito ang bawat anyo na nagsisiusad na mga bagay at kasuklam-suklam na mga hayop at lahat ng mga Diyos-Diyosa ng sambahayan ng Israel na nakaguhit sa pader sa palibot. At nagsitayo sa harap nila ang 70 lalaki na mga matanda ng sambahayan ng Israel. At sa gitna nila ay tumayo si Jaanias na anak ni Sapan. Bawat lalaki ay may kanyang pangsuob sa kanyang kamay at ang amoy ng usok ng kamangyan ay napailangdang. Na magkagay sinabi niya sa akin, anak ng tao, nakikita mo baga kung anong ginagawa ng mga matanda ng sambahayan ng Israel sa kadiliman? Bawat isay sa kanya mga silid na nilalarawanan sapagkat kanilang sinasabi, hindi tayo nakikita ng Panginoon, pinabayaan ng Panginoon ang lupa. Narito ang pangitaing ipinakita kay Ezekiel doon sa Babylonia at ang ipinakita yung tagpo doon sa Jerusalem, Pastor. Doon sa templo. Bago dumating yung pagkaguho. At doon sa templo, Pastor, ay marami mga lugar. May iba't ibang mga lugar. Compartment. At doon. bawat lugar ay pinakita sa kanya ang mga pangyayari na gaganap. At doon sa bawat kwarto ay may mga nakaukit na mga larawan ng mga maruruming mga hayop at mga Diyos-Diyusan ay nakatayo doon. Ibig sabihin, inuukit nila yon na kinikilala nilang parang Diyos na nila. Oo. At yun ay doon mismo sa loob ng templo. Yun ang worse kasi unang-una, nasa kalagitnaan nila yung templo. At doon sa loob mismo ng templo, iniukit yung mga hindi pinahihintulutan ng Diyos na dapat nasambahin nila o maging bahagi ng kanilang pagsamba. At yun ay hindi lamang, ang epekto nito ay hindi lamang doon sa templo mismo na gusali, kundi ang ibig sabihin nito, yung mga tao mismo sa kanilang mga puso ay nakaukit din yung ganong mga maling mga pagsamba at mga pagsunod sa ibang mga Diyos-Diyosan. So ito, Pastor, ay pangyayari na ipinakita kay Prophet Ezekiel samantalang sila naroon na sa pagkabihag, na bago yung pagbagsak ng Jerusalem, ito yung mga kaganapang nagaganap. Ibig sabihin, samantalang naroon naman si Propeta Jeremias na gumagawa ng mga mensahe ng babala, ay ito yung pangyayaring kanilang ginagawa na kanilang inisip na hindi naman ito nakikita ng Panginoon o iniwan naman tayo ng Panginoon kaya tuloy na sila sa kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya patuloy na silang nagsumusuway sapagkat ang akala nila iniwan na sila ng Panginoong Diyos bago dumating. So ito yung katatayuan na sa totoo lang, kagaya ng ating leksyon na binanggit mo kanina, Pastor, hindi pa sila iniiwan ng Panginoon kasi naroon pa ang kanyang propetang nagsasalita. Ang mga pangyayari, yung mga didiscussing pa natin mamaya, ay katuparan pa rin ng kalooban ng Diyos upang sila'y akayin sa pagsunod. So dito makita natin, Pastor, sabi mo nga ay sa kabila na ipinahintulot na ng Diyos ang pagbagsak ng Jerusalem, pero naroon pa rin patuloy ang kanyang kamay na umaalalay. Pastor, dito sa bago ang tuluyang pagbagsak ng Jerusalem, ang kanyang pinakahuling hari na nakaluklok sa kaharian ay si Haring Sedekias. Si Haring Sedekias ang ano ba yung kahulugan ng kanyang pangalan? Siguro maganda maunawaan natin yung kanyang pangalan at tingnan natin kung paano niya isinakabuhayan yung kanyang pangalang yon. Napakaganda, Pastor. Kung matutunghayan natin yung pangalang Sedekias ay napakagandang pangalan. Ang ibig sabihin ay katwiran ng Panginoon o ni Yahweh. Ang ibig sabihin, siya yung kabanalan at katwiran na dapat ay pinakikita niya sa kanyang pagkilos at pamumuno. Subalit,
ang napansin natin ay sa unang bahagi nung siya nakikinig sa pabalita ni Jeremias, ay nakikinig naman siya at ginagawa. Subalit nung siya ay questionin ng mga kanyang mga tagapayo at mga matatanda doon sa Jerusalem, ay unti-unti siyang lumayo doon sa pagsunod, doon sa pabalita na ibinibigay ni Jeremias na galing sa Panginoon, hanggang sa tuluyan na siyang hindi nakinig at ang sinunod niya na ay yung mga tagapayo niya at yung mga tao na nasa malapit sa kanya. Ibig sabihin na naroon pa rin naman kasi yung kanyang pagnanaisan na mamuhay doon sa kanyang pangalan, na siya yung katuwiran ng Panginoon, kaya lamang ay nandoon yung pressure din, na siya ay bumigay na rin sang-ayon sa mga kagustuhan ng mga tao ng mga kanyang mga nakapalibot sa kanya. So dito makita natin, Pastor, siguro yung isang mahalagang leksyon na kung dumadating man yung mga pressure, yung tinatawag sa ating panon, yung peer pressure. Yung mga kabarkada mo, mga kasamahan mo, inuudyokan kang ito na ang gawin mo, ay kung alam naman natin hindi yun ang kalooban ng Diyos, bakit ba tayo bibigay doon? Pero ito ang naging karansan nga ni Haring Sedekias, na sa halip siya manindigan at sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay maitayo ang karangalan ng Panginoon, pero siya ay sa bandang huli bumigay din. Masaklap ang nangyari dito sa hari, Pastor. Nung lusubin na ang Jerusalem ng mga kapitan ni Nabucodonosor at makita niya na wala na silang laban, siya'y tumakas. Subalit nahuli. At sa kanya mismong harapan ay pinatay ang kanyang mga anak. Napakasaklap na ang iyong sambahayan ay panonoorin mo na dadanak ang dugo at mamamatay at magbubis ng buhay sapagkat hindi siya nakinig doon sa pabalita na sumuko ko na kayo upang maglingkod sa Babylonia ng 70 taon lang at babalik na kayo. Pero hindi Patuloy pa rin yung katigasan ng loob na kami ang bayan ng Diyos, nasa amin ang templo ng Diyos at hindi kami pababayaan ng Diyos. Dito, Pastor, ay makita natin, hindi nagkukulang ang Panginoon. Ang Haring Sedekias ay, kung siya man ay nakikinig sa mga salita ng mga bulaang propeta, pero narito rin naman ang mensahe ng tunay na propeta. So, siya ngayon ang gumawa ng pagpili. So, hindi maaaring sisihin ni Sedekias ang Panginoon na ay hindi kasi namin nalaman. Hindi natin maaaring sabihin sapagkat nadinig niya ang mensahe ng propeta pero pinili niya ang pakinggan ang mga bulaang propeta. Tama yun. Kaya ang babala sa atin ang naging kahinatan nito ay ang kanyang kapahamakan at sabi mo nga kanina, sa harapan ng kanyang sarili mga mata ay pinatay ang kanyang mga anak. Sa kadahilanan na hindi siya nagpasakop. Tama yon. Pero ang mensahe kasi ni Propeta Ezekiel, ni Propeta Jeremias dito, ay sila'y sumama at yun ay magiging kanilang ikabubuhay. Pero ang sabi nila, hindi, lalaban sila at naging kadahilanan na yun ng kanilang kapamakan. Pastor, paano nilarawan ni Propeta Jeremias ang ganap na pagbagsak ng Jerusalem o pagkawasak? Kung papansinin natin sa Jeremias 39, Pastor, ating baybayin, sapagkat napakaganda na ating isalarawan sa magitan ng kanyang mga itinala, 39 ng Jeremias, ang talata ay 1 hanggang 10. Okay, ganito umikat. Talatang Kapitulo 39, talatang 1 hanggang 10. At nangyari, nang masakop ang Jerusalem, ng ikasyam na taon ni Sedekias na hari sa Huda, sa ikasampung buwan, dumating si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at ang kanyang buong hukbo laban sa Jerusalem at kinubkob. Nang ikalabing isang taon ni Sedekias, nang ikaapat na buwan, nang ikasyam na araw ng buwan, nang isang sira ay nagawa sa bayan, na ang lahat ng mga prinsipe ng hari sa Babylonia ay nagsipasok at nagsiupo sa gitnang pintuang bayan. Si Nergal-Sareser, si Samgar-Nebo, si Sarsekim, si Rabsaris, si Nergal-Sareser, si Rabmag, 10 nalabi sa mga prinsipe ng hari sa Babylonia. At nangyari na nang makita sila ni Sedekias na hari sa Huda at ng lahat na lalaking mandidigma, ay nagsitakas nga sila at nagsilabas sa bayan ng kinagabihan sa daan ng halamanan ng hari, sa pintuang bayan sa pagitan ng 2 kuta, at siya'y lumabas sa daan ng Araba. Ngunit hinabol sila ng hukbo ng mga Kaldiyo at inabot si Sedekias sa mga kapatagan ng Jericho at ng kanilang mahuli siya, isinampa nila siya kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia sa Ribla, sa lupain ng Hamat, at kanyang nilapatan siya ng kahatulan. Na magkagayoy pinatay ng hari sa Babylonia ang mga anak ni Sedekias sa Ribla, sa harap ng kanyang mga mata.
pinatay rin ng hari sa Babylonia ang lahat na mahal na tao sa Huda. Bukod dito'y kanyang binulag ang mga mata ni Sidekiyas at inilagay siya sa pangawan upang dalhin siya sa Babylonia. At sinunog ng mga Kaldeyo ng apoy ang bahay ng hari at ang mga bahay ng mga tao at ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem. Na magkagayoy dinalang bihag sa Babylonia ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan. Gayon din ang nagsilipat na nagsikampi sa kaniya at ang nalabi sa bayan na naiwan. Ngunit iniwan ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay ang mga dukha sa bayan na walang tinatangkilik sa lupain ng Huda at binigyan sila ng mga ubasan at ng mga bukid sa panahon ding iyon. Narito, Pastor, ang trahedyang nangyari. Now, kung babaybayin natin, ang taon ay mga 588 BC at ang pagsakop ay inabot ng 2 taon. So, ang gerang ito hindi 1 linggo, 2 linggo lang, kundi taon ang inabot. Ang paglusob ay 2 taon, from 588 to 568 BC ay kinubkob kasi ayaw nilang sumuko. Talagang lumalaban. At ito rin yung kadahilan dahil sila'y nagkakaroon na ng kagutom sa loob. Dahil wala nang makalabas, wala nang makapag-ali. Manghihina ang army mo. Ay talagang dumating sila sa karansang pinapatay na nila yung mahina at ito na yung kanilang kinakain. Ito yung naganap sapagkat nandoon ngayon kanilang hindi pakikipagkaisa sa plano ng Panginoon na sila'y sumama at sila'y mabubuhay. Pero kung sila'y lalaban, sila'y mamamatay at parurusahan. At nangyari nga yung mga resulta nito na dahil sila ay ayaw sumuko at ayaw sa ilalim sa pangunguna ni Nabucodonosor na ginamit ng Diyos para ituwid ang kanilang maling landas, ay tinamasa nila, una, sinunog ang mga kuta, pinatay ang mga tao, at dinalang bihag ang kanilang mga lalaki at ang kanilang mga babae doon sa Babylonia upang kung magkagayon ay wala nang manatili sa kanilang lipi. Yun ang panukalin ni Nabucodonosor. So, dito nakita natin yung ganap na pagbagsak at pagkawasak ng Jerusalem. Maging yung kanilang mga bakod na yun na matataas ay ginuho. Wala. Ginuho Sinunog lahat ang yun. kanilang mga kabahayan at pinatay ang lahat ng mga maharlikang mga tao. At dito nakita natin ang ganap na pagbagsak ng Babylonia. Pastor, meron dito magagandang mga salita. Yung kapitan ng Babylonia na waring naunawaan niya ang plano ng Panginoon tungkol sa pagbagsak ng Jerusalem. Paano natin ito papalagay, Pastor? Napakaganda ng leksyong ito, Pastor. At gusto kong idiin yon sapagkat maganda yung puntong yon kasi sa Kapitulo 40, Pastor, ang talata ay 1 at 6 hanggang 6 ng Jeremias, ay narito yung kapitan ng mga bantay ni Nabucodonosor. Ang pangalan ay si Nabuzaradan. At siya'y nangusap kasi iba ang trato niya. Trinato niya si Sidekiyas na isang bihag. Pero kay Jeremias, ang trato niya kakaiba. Iba. Trinato niya ito na parang isang normal at mabuting tao at pinabayaan niyang tulungan ni Jeremias yung mga maralita na naiwan sa Jerusalem. Pakibasa, Pastor. Sa malinsabi ay itong kapitan na ito ay titingnan natin ay mayroong pagkaunawa tungkol sa Diyos at sa kanyang mga panukala. Okay, sa mabuting ating basahin. 1 hanggang 6. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon. Pagkatapos na mapayaon siya mula sa Rama ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay, nang dalhin siya na siya'y natatanikalaan sa gitna ng lahat na bihag sa Jerusalem at sa Huda, na nadalang bihag sa Babylonia. At kinuha si Jeremias ng kapitan ng bantay at nagsabi sa kanya, ang Panginoon mong Diyos ay nagbadya ng kasamaang ito sa dakong ito. At pinapangyayari at ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang sinalita, sapagkat kayo'y nangagkasala laban sa Panginoon at hindi nagsitalima ng kanyang tinig. Kaya't ang bagay na ito ay dumating sa inyo. At ngayon, narito, aking kinakalagan ka sa araw na ito ng mga tanikala na nangasa iyong kamay. Kung inaakala mong mabuti na sumama sa akin sa Babylonia, halina at lilingapin kitang mabuti. Ngunit kung inaakala mong masama na sumama sa akin sa Babylonia, tanggihan mo. Narito ang buong lupain ay nasa harap mo kung saan inaakala mong mabuti at marapat sa iyo na pumaroon, doon ka pumaroon. Samantala ngang hindi pa siya bumalik ka nga, sabi niya, kay Gedalias na anak ni
Ahikam na anak ni Safan na ginawang tagapamahala ng hari sa Babylonia sa mga bayan ng Huda at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan o pumaroon ka kung saan mo inaakalang mabuting pumaroon. Sa gayoy, binigyan siya ng kapitan ng bantay ng pagkain at kaloob at pinayaon siya. Na magkagayoy na paraon si Jeremias kay Gedalias na anak ni Ahikam sa Mispa at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan na naiwan sa lupain. Narito ang ikakaiba, di ba? Dapat ay papatayin lahat eh. Ito'y propeta eh. Si Jeremias ay propeta ng Diyos ng Israel. Ang Babylonia mayroong sariling Diyos at may mga naglilingkod din sa sila kanya. yung sumalakay. Oo. Ay dapat total wipe out. Pero ang taong ito ay nagkaroon ng pagkaunawa kung ano ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na lusubin nila ang Jerusalem at pinahintulutan ding masakop nila ito. Napakalinaw ang sabi, ang Diyos ninyo ang nagbigay ng pahintulot at dahil sa inyong mga hindi pagsitalima sa Kanya, kaya dumating ang kasamaang ito. Pero ang trato niya kay Jeremias ay napakaganda. Pinakawalan niya, binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng pagpili kung sasama sa Babylonia o maiiwan, o saan man, kung saan siya dadako, ay libre siya, malaya. Pinahintulutan niyang mangyari ito sapagkat naiintindihan niya na ang taong ito ay isinugo ng Diyos na dapat ay pakinggan para hindi sana naganap ang mga bagay na ito. Nais kong tingnan, Pastor, yung aspeto na itong nagsasalita ay kapitan ng Babylonia, ng mga Kaldeo. Pero naunawaan niya. Hindi niya sinabing ang mas magaling ang aming kapangyarihan, ang aming Diyos, kaya kami nagtagumpay sa inyo, kundi nandoon yung kanyang pagkilala, kaya naganap ito, kaya natalo sila, sapagkat ang Diyos ang nagparusa sa kanila. Dahil sila hindi sumunod sa Diyos. So napakagandang kaisipan nito, mga minamahal na mga kaibigan, na hindi aksidente na ang Babylonia ay dumating sa pagbagsak. Hindi nangyari yung sinasabi ng ibang mukhang nakalimutan tayo ng Diyos o hindi niya napansing sinasalaki na palang Jerusalem. Hindi po. Hindi aksidente ang mga pangyayaring ito at ang Diyos mismo ang nagbigay ng Jerusalem sa kamay ng haring Nabucodonosor. At dito pinapakita at pinatunayan ng kapitan na ito nga ang plano ng Diyos dahil sila'y hindi sumunod sa kanilang Diyos. Sususugan ko, Pastor, yung iyong puntong napakabuting idinidiin na hindi lamang sa panahon na masagana tayo pinapatnubayan ng Diyos at kayo'y kanyang ginagabayan, kundi kahit na sa panahon na tayo'y dumadaan sa mga pagsubok, kahirapan at mga pagdurusa, naroon pa rin ang Panginoon. Bagamat kung minsan ay parang tahimik ang Diyos na hindi natin maulinigan siya o hindi natin maramdamang nangungusap siya o nagsasabi sa atin. Kagaya ng karanasan ng bayan ng Israel o ng Huda ng panahong ito, ay pinahintulutan niya ang kanyang bayan na pumunta sa pagkaalipin, nasira ang Jerusalem, pero ang kanyang panukala naroroon pa rin para sa kanila. Hindi sila mananatiling bihag, kundi matatapos ang 70 taon lamang at pagkatapos ng 70 taon, ibabalik na sila doon muli kung sila ay susunod at magpapasakop na muli sa kanyang pagpatnubay. Pastor, kanina inabasa natin sa Biblia na ang kapitan ng ni Nabucodonosor ay nagtanong kay Propeta Jeremias kung siya ba'y sasama sa Babylonia o siya may iwan sa Jerusalem. At dito pinasyahan niya na maiwanan na lamang sa Jerusalem. Ano kaya ang kadahilan na pinili niya ang maiwan na lamang sa Jerusalem? Ituloy natin yung pagbasa ng talata, Pastor, sa kabanatang 4 na po, ang talata ay 6 at 7, upang maalaman natin muli kung ano ang naging kapasyahan niya at ano ang dahilan kung bakit si Jeremias ay nagpasya ng ganon. Okay, ganito wika. Na magkagayon na paraon si Jeremias kay Gedalias na anak ni Ahikam sa Mispa at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan na naiwan sa lupain. Nang mabalitaan nga ng lahat ng kapitan sa mga kawal na nangasa mga parang sa makatidbagay nila at ng kanilang mga lalaki na ginawang tagapamahala ng hari sa Babylonia, si Gedalias na anak ni Ahikam sa lupain at ipinagbilin sa kaniya ang mga lalaki at ang mga babae at ang mga bata at ang mga pinakadukha sa lupain, yung hindi nangadalang bihag sa Babylonia. Okay. Narito yung tagpo na ang kapasyahan niya Magpaiwan. maiwan. Oo. At nang malamang siya magpapaiwan, ay ipinagkatiwala sa kanya, itinagubilin yung mga naiwang lalaki, babae, mga dukha, mga maralita na naiwan sa bayan.
kung paano sila magsusurvive at yung encouragement na kinakailangang tanggapin nila. Kasi napakahirap na katatapos ng digmaan. Kung hindi pa naman tayo nakaranas ng ganun, Pastor. Pero palagay ko kung ganun, yung aking nanay na nagkukwento nung gera, namatay ang kanyang ama at nagkahiwalay sila ng kanyang mga kapatid. Ano na ang mangyayari? Walang makain kasi walang nagtanim sa parang. Kaya si Jeremias, ang kanyang ginampanan dito ay ano ang kanya, inorganize niya yung mga tao na naiwan kung paano sila magsusurvive at mananatili pa rin na may pagkatakot sa Panginoon. Ibig sabihin ni itong mga naiwanang ito yung mga mahihina, matatanda, ay nangangailangan ng pag-asa at maaring mawalan sila ng pag-asa kung naiwanan pa sila. Pero pinili nga niya na magpaiwan na lamang para magbigay ng moral encouragement dito. Sa isang banda naman, Pastor, ay yung mga dinalang bihag naman sa Babylonia, ay naroon naman din si Propeta Ezekiel para siya naman ang magbibigay ng paalala ng pagbibigay ng moral support upang sila ay manatiling kumikilala sa Panginoon. Pastor, sa ganitong karanasan na may mga naiwan ng mga mahihirap, maralita, sinalanta ng digmaan at yung mga dinalang bihag naman, paano natin makita ang kamay ng Panginoon gumawa sa ganitong karanasan? Narito, Pastor, kung titingnan natin kung paano ipinahayag ng Panginoon yung kanyang pag-ibig pa rin at saka yung awa, ay tunghayan natin doon sa Kapitulo 29, Pastor. Talata ay 1 hanggang 14. Ganito ang wika. Ito nga ang mga salita ng sulat na ipinadala ni Jeremias na propeta mula sa Jerusalem sa nalabi sa mga matanda sa pagkabihag at sa mga saserdote at sa mga propeta at sa buong bayan na dinalang bihag ni Nabucodonosor sa Babylonia mula sa Jerusalem. Pagkatapos na makaalis sa Jerusalem si Jehoiakinias na hari, ang ina ng hari at ang mga bating at ang mga prinsipe sa Huda at sa Jerusalem at ang mga manggagawa at ang mga babakal sa pamamagitan ng kamay ni Elasa na anak ni Safan at ni Gemarias na anak ni Hilcias na siyang sinugo sa Babylonia ni Sedekias na hari sa Huda kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel sa lahat ng bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Kayo'y magtayo ng mga bahay at inyong tahanan at kayo'y maghalamanan at kanin ninyo ang bunga ng mga yaon. Magsipag-asawa kayo at kayo'y magkaanak ng mga lalaki at mga babae at ikuha ninyo ang mga asawa ng ang inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay na asawa ang inyong mga anak na babae upang sila'y magkaanak ng mga lalaki at mga babae. At kayo'y magsidami roon at huwag kayong magpakaunti. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdahalan sa inyong bihag at inyong idalangin sa Panginoon. Sapagat sa kapayapaan niyon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Huwag kayong dayain ng mga propeta na nangasa gitna ninyo at ng inyong mga manguhula o mga kinigman kayo sa inyong mga panaginip na inyong napapanaginip. Sapagat sila'y mga huhulang may kasinungalingan sa inyo sa aking pangalan. Hindi ko sinugo sila, sabi ng Panginoon. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito. Sapagat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. Pastor, napakaganda ng panukala ng Diyos. Bagamat pinahintulutan niya na mawasak ang Jerusalem, magkaroon ng paghihiwalay dahil yung mga kabataan at mga marurunong ay dinala sa Babylonia, yung mga mahinay na iwan sa Jerusalem, ay sinabi ng Diyos at tiniyak ng Diyos sa kanila. So dito ipinakita ng Diyos yung katiyakan ng kanyang pag-ibig at awa na matutupad ang kanyang panukala sa kanilang mga buhay. Una ay
sila'y mag-asawa. Yung maging natural. Bumalik sila dun sa normal na ginagawa nila. Bagamat sila nasa malayong lugar Oo. at nasa kalagay, sabi natin mga bihag, pero kung magagawa nila yung normal nilang Normal. ginagawa, Oo. ay pagsikapan nila. Oo, sila ay May mag-aasawa, pag-aasawahan. magpamilya, magninegosyo, magtatanim, mangangalakal, at uunlad sila. Pag umunlad yung lugar na kinalalagyan nila, kasama silang uunlad. Di ba Pastor, may napakaganda binanggit nun? na idalangin din ito mga taga-Babylonia sapagkat ang kanilang kasaganaan ay maging Kasaganaan din nila. kasaganaan. So anong leksyon nating mapupulot doon? Ang leksyong na ating mapupulot dito, Pastor, ay napakaganda. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay mayroong panukala na dapat ay sundin ng bawat isa sa atin sapagkat ito ay hindi makukulang ang Diyos. Gagampanan niya ang pinakamabuti. Alam niyo yung talatang 11, Pastor, ay paborito ng karamihang nagbabasa ng Biblia. Di ba? Napakagandang pag-asa sa iyon. Hindi panukala ng Diyos na tayo'y mapasama, kundi ang pinakamabuti ang nais niyang mangyari sa Meron ating siyang mga buhay. magandang hinaharap para Hinaharap. sa atin. So kung samantalang dumaraan tayo sa mga problema, itong talatang ito ay talaga nagbibigay ng pag-asa. Sa kabila nito ay ang hangad ng Diyos ay yung mapabuti tayo, yung meron siyang magandang layunin sa ating buhay at hindi yung basta lamang tayo napahamak. Kasi yung talatang 7, Pastor, yun yung susing talata natin Na ang sabi doon, at iyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalhan sa inyong biyag at inyong idalangin sa Panginoon sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaraan naman kayo ng kapayapaan. Pastor, sa panahon ni Moses, meron na rin siyang ganito mga babala at mga mensahe na pinapabot. At itinuro sa mga Israelitang papunta sa lupang pangako. Paano ito naihayag ni Propeta Jeremias? Okay. Tingnan natin yung pahayag at ating paghambingin yung karanasan ni Jeremias at ni Moses na kanyang ibinigay ang pabalita tungkol dito. Deuteronomio Kapitulo 30. Ang talata ay 1 hanggang 4. Sa Kapitulo 30, talatang 1 hanggang 4. ganito ang wika. At mangyayari na pagka ang lahat ng mga bagay nito ay darating sa inyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harap mo, at iyong mga dilidilihin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang tinig ayon sa lahat na iniutos ko sa iyo sa araw nito. Ninyo at ng inyong mga anak, ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa, ay babawiin nga ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahabag sa iyo at ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula rooy titipunin ka ng Panginoon mong Diyos at mula rooy kukunin ka. Napakaganda ng pangungusap ng Diyos kay Moses. Doon pa lang ay ipinakita na yung mangyayari sa hinaharap. Kung sila ay dadating sa Tatalikod. pagtalikod, Oo, pagtalikod. naroon yung pag-asa. Papahintulutan ng Diyos na sila'y kumalat. Yung diaspora na sinasabi natin sa terminolohiya, pinahintulutan ng Diyos ito na mapunta sila sa Ehipto, sa Babylonia, sa Assyria, sa iba-iba pang mga dako. Subalit, naroon pa rin na ang Diyos ay sabi, titipunin ko kayo. Gaano mang kalayo ang kinalalagyan nyo, ibabalik ko kayo. Babalik sa kanilang Napakaganda lupain. nung... At ito rin, yung inaasahang mangyayari ni Jeremias. Kaya nga, mapapansin natin na nung matatapos na yung 70 taon na ipinangako ng Diyos na mananatili sila sa Jerusalem, ay inaasahan talaga ni Jeremias na dapat maganap yun, Pastor. Ibig sabihin, Pastor, ay samantalang sila ay nandoon pa sa paglalakbay nila mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako sa panahon ni Moses. Ibinigay na yung mga pamanhik, mga paalala na sila ay magtapat sa Diyos. Tama yun. Subalit, kung dumating ang panahon na sila ay naakay sa pagtalikod, ipapahintulot din ng Diyos. Ipinalam din sa kanila, ipapahintulot ng Diyos ang inyong pagkabihag. Pero nandoon din yung payo na kagaya ng pinayo nga ni Jeremias na mamuhay silang mapayapa at ang Diyos din ang siyang tatawag sa kanila at ibabalik sila sa kanilang pinanggalingan. Pastor, merong 70 taon na binanggit dito na sa loob na yan, ng panahon yan, ay mananatili sila sa pagkabihag at pagkatapos ay ibabalik sila ng Panginoon. Ano bang kahalagahan ng 70 taon? Bakit hindi kaya 50 taon lamang o sabi natin matagal na siguro yung 30 years para turuan ang leksyon ng Huda? Ba't kinakailangan 70 taon? Napakaganda. Ano mo, pinag-uusipan ko yan, Pastor, nung pinag-aaralan ko ang ating leksyon. Alam ninyo ay ang buhay na span na ibinigay ng Diyos sa tao ay 70 taon. Kaya nga,
pinalipas ng Diyos yung isang lifespan, yun ang aking pagkaunawa, na mawala yung mga tao na nag-contribute ng pagbagsak nila, pagdadala ng idolatry at mga kung ano-ano pang mga kamalian, pinalipas ng Diyos yun para bagong henerasyon na. Bagong mga kabataan, mga anak ang babalik na bago ang pananaw, na naranasan nila ang kabutihan ng Diyos doon sa Babylonia. Di parang karanasan din ng mga Israelita mula doon Sa sa Ehipto. mula sa Ehipto na sila naglalakbay, naglagay sila ng 40 taon 40 years, oo. na pwede naman sanang 2 linggo lang na paglalakbay. Pero inaabot ng 40 years sapagkat pinalipas muna yung mga henerasyon, walang pananampalataya. Tama yun. So parang ganito rin siguro nangyari, no? Na ipinahintulot ng Panginoon na matagal-tagal upang kung magkagayon, yung mga lahing talagang may katigasan ng ulo ay mabago at umusbong na ngayon ng mga bagong henerasyon. Okay. Tunghayan natin yung talatang 11 hanggang 13 ng Jeremias 25, Pastor. Jeremias 25, ang talata ay 11 hanggang 13. Dito ay ipinahayag ng Diyos yung kadahilanan kung bakit nga 70 taon ang naganap. Ganito wika, Jeremias 25, talatang 11 hanggang 13. At ang buong lupain ito ay magiging sira at katigilan. At ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia na 70 taon. At mangyayari pagkaganap ng 70 taon na aking parurusahan ang hari sa Babylonia at ang bansang iyon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan at ang lupain ng mga Kaldeo. At aking gagawing sira magpakailanman. At aking gaganapin sa lupain iyon ang lahat na aking salita, na aking sinalita laban doon. Lahat ng nakasulat sa aklat na ito na inihula ni Jeremias laban sa lahat na bansa. Meron pang ikalawang kadahilanan dito sa mga dahilan na ito. Remember, ang purpose ng Diyos ay dalawa. Yung pagkabihag para turuan ang kanyang bayan na bumalik sa kanya. At samantalang sila'y naroroon, ipapakilala nila ang Diyos at ang katotohanan at kung anong resulta ng pagsunod sa Diyos sa mga taong naroroon, lalong-lalo na sa ari, na makilala ang tunay na Diyos. Nangyari naman ito, Pastor, ng panahon ni Daniel, So, hindi ba? ibig sabihin ay tuturuan ng leksyon ng Babylon, ang Huda. At the same time, meron silang mission din gagampanan. Tama yun. Upang Tama sa yun. pamamagitan ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ay maipadala rin ito sa mga taga-Babylonia. Tama yon. Subalit, alam mo, kagaya ng kasaysayan, yung anak ni Nabucodonosor ay hindi naman na sumunod na kagaya niya at naglilingkod pa rin sa ibang mga Diyos yun. Ginamit pa yung mga gamit ng templo na binuhat at dinala doon sa Babylonia. Kaya ang Diyos, pinuksa itong bansang ito na kagaya din ng Israel na hindi nakikinig doon sa mga pabalita na naroon ng harapang sinasabi na ni Daniel. Kasi si Daniel na ang propeta nung panahong yon. So, ibig sabihin ay sa pagdating doon ni Daniel ay nagmisyon sila at ang haring Nabucodonosor ay naging isang tapat na mananampalataya. Oo. Subalit yung karamihan, Subalit sa paglipas ng panahon din ay nakalimutan na ng apong hari, apo ng Nabucodonosor, yung ginawa ng Diyos kay haring Nabucodonosor at naakay din siya sa pagtalikod. Kaya sila rin ay bumagsak sa kamay ng mga Medo-Persia. Ibig sabihin, Pastor, kung paanong ang bayan ng Diyos ay pinagpala niya samantalang sumasanib sa kanya o lumalakip sa kanya, pero pag tumalikod, sila'y bumabagsak. Ganun Gayon din naman sa Babylonia. Tama yun. Nang dumating sila sa pagkakilala sa tunay na Diyos, ay pinagpala sila sa panahon ni King Nebuchadnezzar. Pero nung sila'y tumalikod na muli sa Diyos, sa kabila ng alam niya ang karanasan ni Daniel at ng hari Nabucodonosor, ay naakay din sila sa pagtalikod, kaya bumagsak din ang Babylonia. Pastor, ako merong isang nakitang mahalagang leksyon dito. Samantalang tayo ay nagpapakalapit sa Panginoon, tayo kanya pagpapalain. Pero pagka tayo nagtuloy-tuloy sa ating pagtalikod sa Kanya, at yung sarili ang ating palaging sinusunod, ay dadating din tayo sa ating pagbagsak. Ang Babylonia at ang Huda ay dumating sa kanilang huling gabi. Huling gabi na sila ay bumagsak. Maari kaya, Pastor, na dadating din ang ating huling gabi ay tayo kay masumpungan na nagtatapat o tayo ay babagsak. Kasi nakita natin yung pagbagsak ng Babylonia, nandoon yung hari na pinatay. Pero si Daniel na nakabihis hari, hindi pinatay. At siya ay dinala pa sa susunod na kaharian na ibig sabihin maluwalhati para sa kanya ang pagdating ng kaharian ngayon. Kagaya nga ni Jeremias, hindi ba? Ganun din, hindi rin siya pinuksa, ay pinahintulutan pa siya na pangunahan yung mga naiwan. So meron dito tayo dito pagpipilian, Pastor. Pwede natin piliing tayo yung
pag dumating ang kawakasan ay parurusahan o tayo'y gagantimpalaan. Tama yun, Pastor. Yung tayo ba yung papatayin o tayo yung iingatan? Now, nasa atin ang pagpili, minamahal ng mga kaibigan. Samantalang pinag-aaralan natin ang mga leksyong ito, ay piliin po natin. Ano man ang mangyari sa sanlibutan ito, dumating man ang kawakasan ito, sana po'y masumpungan tayo ay may pagkakilala at sumusunod sa ating dakilang Diyos. So, Pastor, sa pagpatuloy natin pag-aaral ay, anong uri ng buhay ang nais ng Diyos na maging karansan ng bansang Huda, yung nasa pagkabihag sa Babylonia? Ano bang inaasahan pa ng Diyos sa kanila? Napakaganda ng katanungan, Pastor, kasi yun yung resulta ng nais ng Diyos na maging resulta pagkatapos na sila'y mapay sa ilalim sa pagkabihag at pagkasira. Now, tunghayan natin sa aklat ng Daniel, Pastor, kasi dito ay isinamarize na kung ano yung naging resulta at pagkakilala ng mga dinalang bihag doon sa Babylonia. Kapitulo 9 ng Daniel. Ang talata ay 2 dahil itinutunghay natin ito sa aklat ng Jeremias. Ang talata ay 2 and then 5 at 6. So, unahin muna natin sa Daniel Kapitulo 9, 9:2. talatang 2. Nang unang taon ng kanyang paghahari, ako si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang na mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. 5. Talatang 5. Kami ay nagkasala at nangangasal ng kasuwalian at nagsigawang may kasamaan at nangaghimagsik sa makatid bagay, nagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. 6. Na hindi man kami nangakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nangagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang at sa buong bayan ng lupain. Narito, Pastor, ang pangungusap ni Daniel na natupad yung 70 taon, subalit pagkatapos na matupad yun, nakilala nila kung ano ang kadahilanan kung bakit lahat nangyari yun sa kanila. Ibig sabihin, itong panalangin ito ni Daniel sa Kapitulo 9 ay parang ito yung siyang kumakatawan sa buong bansang sa buong Huda na dinala sa pagkalipin. Nasa pagkalipin, na nandoon ang kanilang pagkilala ngayon na sila ay makasalanan, na sila nagkasala, na hindi nila pinakundanganan ang mga babala ng Propeta Jeremias. Napakaganda na ito yung ending na na-realize nila na kung wala ang Panginoon, wala silang magagawa. At ikalawa, yung ginawa ng kasalanan sa kanilang buhay na naglayo at naghiwalay sa kanila at ng kanilang Diyos. So, ibig sabihin na yung buhay na nais ng Panginoon sa kanila, yung buhay na kinikilala, ang Diyos ang kanilang Diyos, na sila ay kinakailangan palaging na nandoon ang kanilang pagkilala sa Kanya. Na at yung sa Kanya. buhay na pagsuway ay hindi nakakalugod sa Diyos. At kinakailangan dapat ay, bagamat hindi naman palaging maganda ang karanasan natin, pero pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, ay yung paraan ng ating pamumuhay ay dapat nagpapakilala tayo'y tagasunod niya. So, Pastor, nandoon yung napagandang payo na sila'y manatili muna sa Babylonia at mamuhay ng normal na buhay. Pero paano kaya may iwasan naman yung buhay na parang naging komportable na sa Babylonia na para bagang ayaw na bumalik sa Jerusalem? Tama yun, Pastor. Ang mensahe natin dito, Pastor, ay paano, o ang tanong dito, paano ba sila mamumuhay na komportable at the same time ay nandoon yung kahandaan na pag tinawag ay handa silang bumalik sa Jerusalem? Tama yung, Pastor, kasi kagaya nga noon, hindi ba sabi ng Panginoon, sila ay pagpapalain na doon pagka sila ay magsipag-asawahan, magsipagtanim, mamuhay ng... nagtayo na ng magagandang bahay Pagkatapos ay magaganda na ang business doon sa doon, ayaw nang umalis. Now, pwede nating ihambing yan, Pastor, sa ating karanasan ngayon Totoo yan, Pastor. Yung napapaganda na ang buhay ay kung minsan nakakalimutan na tayo ay uuwi na sa langit na bayan. Kaya nga, dito gusto kong basahin ang isang talata sa Bagong Tipan, Pastor. At ito yung tumutukoy sa mga bayan ng Diyos na nananatili dito sa lupa o napupunta sa iba't ibang mga dako. Sa Hebreo Kapitulo 11. Dito sa kapitulo ng mga bayani ng pananampalataya. Hebreo 11, ang talata ay 10, 13, 15 at 16. Okay, talatang 10. Sapagkat Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. 13. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita
na natatanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. 15:16. At katotohanan kung kanilang naalala yaong lupaing kanilang pinanggagalingan, ay nagkaroon saan sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagdanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid-bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanilang ipinaganda sila ng isang bayan. Napakaganda, Pastor, ng mga pangungusap ni Pablo dito sa Hebreo na pwede nating ihambing doon sa mga karanasan ng taga-Huda na natili na sila, nakontento na sila doon yung iba eh. Oh, actually, nagkaroon ng batas na ang hari na Sige, sila'y bumalik pabalik na eh. Pero nahirapan pa sila na... Pumili pa rin silang manatili na. Pinili pa rin nila. May mga nauna lamang na umalis, pero yung karamihan ay gustong manatili na lamang. Ang tanong mo ay, how can we avoid yung Paano natin complacency ng mga... maiwasan? Yung sila'y komportable, pero nandoon pa rin yung kahandaan na pag sinabing babalik na tayo sa Jerusalem, ay nandoon yung kanilang pagtalima. Unang-una, dapat nilang tandaan na sila'y mga manlalakbay lamang, Pastor. Aha. Hindi tila taga doon. Aha. Sila'y taga Israel o Jerusalem ang kanilang syudad. At ganun din naman So tayo wag nilang kakalimutan kung Oo, sino sila kung sino at sila. taga saan sila. Ikalawa ay yung mission nila na dapat nilang gampanan pagkatapos noon ay dapat bumalik na rin tayo. Aha. Kasi dapat hindi tayo manatili na maimpluwensyahan ng mga paraan ng paumuhay ng mga taong kinahalubilo natin samantalang tayo ay nagmi-mission sa kanila. Ang masama dito ay later on, sila na rin ay na proselyte ng mga taong naroroon. Ibig sabihin Nahawahan na napakalaga, Pastor, na maunawaan ng mga taga-Huda na sila'y kaya naroon ay may layunin ang Panginoon. Tama yun. At kung matupad na yung layunin, may panibagong gawain silang gagampan sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan silang bumalik. Babalik na. Oo. Ay sa ating panahon, Pastor, ay maaring ganun din. May mga karanasan tayong mahirap at inilalagay tayo sa sitwasyon na sabi natin na tinuturuan tayo ng mahalagang leksyon. Pero kung matuto na tayo, ay maging handa tayo sa mga bagong assignment natin sa Panginoon. Tama yun, Pastor. Kaya nga, dito sa leksyon nating tinatalakay natin, yung pagkasira ng Jerusalem at the end ay naging pagpapala. Aha. Pagpapala, maraming sabihin natin, anong pagpapala? Ang daming namatay, ang daming nasira. Pero naging pagpapala kasi kung titingnan natin yung overall na plano ng Panginoon ay naganap sa kanilang mga buhay. Una, ay nakilala nilang muli kung sino yung kanilang tunay na Diyos na dapat paglingkuran. Ikalawa, yung impluensya nila sa mga tao na mas marami ng mga taga-Babylonia ay naipakita nila kung sino ang tunay na Diyos na lumalang at tagapagligtas. Pastor, mayroon akong isang nabasa na naging kahinatnan ng kanilang pagkabihag. Na sa kadahilanan niya, nabasa natin kanina, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Naroon mismo sa templo. Kaya talagang karimari-marim sa harapan ng Panginoon ang kanilang ginawa. Ito'y kanilang tinandaan na binantayan daw talaga ng mga Hudyo na hindi na sila talaga maakay na sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naging napakahigpit naman nila. So, pagdating na sa bagong tipan, iba na. Ibang extreme naman to, no? Kumbaga, yung paglayo ay talagang matindi. Ngayon naman ay yung tinatawag na naging righties, yung sumobra naman. Sumobra. Pero ito'y kadahilanan daw kasi na nakapulot sila ng leksyon sa nakaraan na talagang yung sumamba sa Diyos-Diyosan, aakayin sila sa kapahamakan. Tama yun. So ito mga minamahal mga kaibigan ay ating pinag-aaralan upang kung pagkagayon ay kapulutan natin ang mahalagang mga leksyon. Dito makita po natin, ang Diyos ay nagpapahintulot na may hirap na karansan sapagkat nakita niya, ito ay atin din kailangan. Pero palaging naroon ang kamay ng Panginoon. So ano man ang ating dinaraanan, kung sabihin naman natin ito'y pagtutuwid o pagpaparusa sa atin ng Panginoon, huwag tayong susuko sapagkat may magandang plano ang Panginoon. At makikita natin palagi ang kanyang kamay na magtatawid sa atin sa mga pagsubok ngayon. Amen. Pastor, ang ating huli mga panyaya at panawagan sa ating mga taga-subaybay. Sa ating pong mga taga-subaybay, kung dumarating po ang ganitong mga karanasan, kagaya ng pinahintulutan ng Diyos na dumating kay Jeremias at sa kanyang mga kababayan na taga-Huda, ay hanapin natin kung ano talaga yung panukala ng Diyos. At sumang-ayon tayo, bagamat may kahirapan, pero tingnan natin na tayo ay sumunod sapagkat yung pagsunod, yun ang magdadala ng katiwasayan sa pananampalataya at sa hinaharap. Siguro, Pastor, yung salita na pagpapasakop. Kung minsan ay mahirap magpasakop sapagkat lalo't mahirap yung ating dinaranan, pero magpasakop lamang tayo, magtiwala tayo, at ang panyayan ng Panginoon ay magtapat tayo hanggang sa wakas at tatamuhin natin ang pagtatagumpay. Amen. Sana po minamahal ng mga kaibigan ay ang ating pag-aaral nito ay
nakagawa ng isang malaking aral at hamon sa ating lahat na tayo po'y manatiling nagtatapat sa ating Panginoon anuman ang ating maging karansan. Tayo po'y sama-samang manalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, muli kami nagbabalik ng papuri at pasasalamat na kayon Diyos ng aming mga buhay. Minsan pa, Ama, itinatalaga namin sa inyo ang aming mga sarili. Siya sa atin ang aming mga puso. At kung nasumpungan kami, Panginoon, ng mga daya, ng kalikuan, ng kasalanan, ng mga kahinaan, lumalapit kami sa inyo ayon sa inyong banal na panukala. Kung kami man ay magkamalit magkasala, kayo nakahandang magpatawad. Kami lumalapit sa inyo, O Diyos, at tinihiling ang inyong biyayay managana po sa amin lahat. Patuloy lamang kaming akayin, Ama, sa paglakad sa daan ng katuwiran, ginagampanan ang mga misyon na inyo pong inihanda sa bawat isa amin. At ngayon, O Diyos na banal, ipatong sa bawat isa amin minsan pa ang inyong makapangyarihang kamay. Palaguin kami, Ama, sa pananampalataya, sa pag-ibig sa inyo, sa mga mainit na mga hangaring maganap namin ang inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. At ang kami, Panginoon, ay maging mga kasangkapan po nyo lamang na gagamitin kapaki-pakinabang sa inyong dakilang gawain. Panginoon, ipatong po nyo ang inyong mapagpalang kamay sa lahat namin mga taga-subaybay. Madama nila at makita sa araw-araw ang inyong kabutihan, ang inyong masaganang pagpapala sa araw-araw. Salamat po sa pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli mga kaibigan, maraming salamat po na kami niyo sinamahan dito sa programang Oras ng Pag-aaral at palagi po namin dalangin, pagpalain kayo lahat na may kasaganaan ng ating mahal na Diyos. Hanggang sa muli, magkita-kita tayong muli sa darating na linggo.